Imagine mo, taong 2050 na sa Pilipinas. Ang dating masaganang mga bukirin, ngayon tigang na lupa na lang. Grabe ang food shortage sa buong bansa. Pero may isang lugar na tila paraiso sa gitna ng kagutuman, ang Barangay Zero. Sabi nila, ito raw ang sagot sa kahirapan. Isang relocation community kung saan binibigyan ng bagong pag-asa ang mga pamilyang wala nang makain. Libreng bahay, libreng pagkain, isang perpektong simula. Sino ba namang tatanggi? Kabilang sa mga bagong residente si Ramon at ang kaniyang nakababatang kapatid na si Elena. Pagod na sila sa paghahanap ng pagkain sa mga basurahan ng Maynila. Para sa kanila, ang Barangay Zero ay isang himala. Pagdating nila, sinalubong sila ng mga nakangiting opisyal. Ang mga bahay, malinis at magkakadikit. Ang mga tao, mukhang malulusog at masaya. May community garden, may paaralan, at higit sa lahat, 3 beses sa isang araw, may masasarap na pagkain na inihahain sa common hall. Kuya, ang sarap dito, bulong ni Elena habang kumakain sila ng masustansyang sopas. Ngumiti si Ramon sa wakas, naramdaman niyang ligtas na ang kapatid niya. Pero habang tumatagal, may mga napapansin siyang kakaiba. Bakit parang laging may bantay sa bawat kanto? Bakit bawal lumabas ng barangay nang walang pahintulot? At bakit tuwing linggo may mga pamilyang bigla na lang nililipat daw sa mas magandang sektor pero hindi na muling nakikita? Isang gabi, hindi makatulog si Ramon. May narinig siyang mahinang pag-iyak mula sa kabilang bahay. Sinilip niya sa bintana. Nakita niya ang kapitbahay nilang si Aling Nena, yakap-yakap ang anak na tulog habang umiiyak ng walang tunog. Kinabukasan, wala na sila. Ang sabi ng mga opisyal, nailipat na sila. Pero may naiwan si Aling Nena sa bakuran nila, isang maliit na papel na basang-basa ng hamog. Kinuha ni Ramon ang papel. Nanginginig ang kamay niya habang binabasa ang nakasulat. Huwag ninyong kainin ang karne, tayo ang karne. Nanlamig ang buong katawan ni Ramon. Bigla niyang naalala ang lahat, ang mga masusustansyang pagkain. Ang sapilitang health checkups linggo-linggo. Ang pagtimbang sa kanila na parang mga hayop. Ang mga ngiti ng opisyal na hindi umaabot sa kanilang mga mata. Naintindihan na niya. Ang Barangay Zero ay hindi isang komunidad. Isa itong farm, isang human farm. Sila ang alaga. Ang mga naililipat ay ang mga aanihin. Sila ang pagkain. Ang masasarap na putahing inihahain sa mga grand banquet ng mga mayayaman at elite sa Metro Manila ay hindi galing sa hayop. Galing ito sa mga taong katulad nila. Ang sopas na kinain nila ni Elena. Anong sahog kaya noon? Halos masuka si Ramon sa naisip. Kailangan nilang tumakas, ngayon na, habang hindi pa sila ang susunod na aanihin. Hinila niya si Elena mula sa higaan. Elena, magbihis ka, aalis na tayo, mabulong niya. Pero kuya, saan tayo pupunta? Masarap dito. Napaluha si Ramon. Paano niya ipapaliwanag sa isang bata na ang paraisong ito ay isang katayan? Habang papalabas sila, narinig nila ang tunog ng sirena. May nakapansin sa kanila. Nagsimula ang habulan sa madilim na iskinita ng Barangay Zero. Bawat anino, bawat sulok, maaaring katapusan na nila. Ang mga dating palakaibigang kapitbahay, ngayon ang mga mata nila'y walang emosyon. Sinusundan sila ng tingin na parang nagsasabing wala na silang takas. Sa likod ng mga ngiti at pangako ng Barangay Zero, may nagtatagong kadiliman na mas masahol pa sa gutom. Hindi ito kwento ng kaligtasan, kundi kwento ng kaligtasan laban sa mga tagapagligtas mismo. Makakatakas pa kaya sina Ramon at Elena? O magiging isa lang sila sa mga nawawalang pangalan na ang tanging alaala ay ang lasa nila sa dila ng mga elite? Ang kwentong ito ay isang babala. Minsan, ang pinakateribling halimaw ay hindi nagtatago sa dilim. Nag-aalok sila ng tulong, nakangiti at naghahain ng pagkain sa iyong harapan.